Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na, nagkakagulo na po ang kampo ni Vice President Sara Duterte dahil lalantad na po, magpapakita na po at kakanta na etong si Trillanes sa kanyang mga pinaghirapang impormasyon. Diba ito yung balak nilang ipategi. According yan kay Ramil Madriaga, ha? Diba balak nilang ipategi itong si Trillanes kasi ang daldal daw kuno, diba? Ang daming hanash. Sabi nga ni Trillanes, ang balak daw sa kanya doon, sasalubungin at babanggain daw siya ng truck habang sila daw po ay nagda-drive. Parang ganun yung atake. Kaso, kamuntik-muntika na pero hindi nangyari. Diba? Si Trillanes consistent sa kanyang mga sinasabi from the very beginning hanggang ngayon, yung kanyang pagiging against sa mga Duterte, very consistent. So, hindi naman against si Trillanes sa lahat ng ginagawa ni Duterte. Kung merong tama, sinusuportahan niya. Pag merong mali, hindi na pwede yun. Alangan naman suportahan mo ang mali. So, sa mga hindi nakakaalam, mga minamahal, itong si Trillanes ay sinabina. Papakita ko sa inyong balita. Okay? Sabina. Si Trillanes ay pinasabina sa impeachment hearing ngayong April 22 ata yan. Yan the House panel summons Trillanes, AMLAC to Sara Duterte impeachment hearing. Okay, so sabi dito, the House of Representative Justice Panel on Tuesday summoned former Senator Antonio Sonny Trillanes and the Anti-Money Laundering Council or yung AMLAC to testify in next weeks. Diyan na natin malalaman mga minamahal yung laman ng mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte at former President Duterte kung legal or illegal ang pera na pumapasok, 'di ba, sa kanilang mga bangko. So, ang nagpatawag dyan, mga minamahal, yung House panel. Kasi gusto nilang malaman kasi di ba si Trillanes ang daming info. So, ang dahilan lang naman ng pagpapatawag nila kay Trillanes, kasi di ba si Trillanes, alam naman ninyo na meron siyang information. Diba? Kasi itong kampo ni Sara Duterte, may mga hindi talaga kayang ipaliwanag na ginawa ng investigasyon ni Trillanes. For example, yung pera. 'Di ba? Bakit hindi nagde-declare ng SALN? 'Di ba? Maliban pa doon, mga minamahal, sa hindi nagdedeklara ng SALN, maliban pa doon, hindi niya din maipaliwanag kung saan nagamit yung pera, 'di ba? So, may mga hindi din naipaliwanag ang mga Duterte, 'di ba? Kung saan nila nagamit ang pera. Halimbawa, 'di ba? Yun na nga, sabi ko sa inyo, sa SALN. So, ang AMLAC kasi, mga minamahal, hihingan po yan ng records. Ano hihingin nilang records? Yung mga kahina-hinalang bank transaction ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Mans Carpio mula 2006 hanggang ngayong 2025. I mean, last year. So, ang titingnan dyan kung meron bang sapat na ebidensya, kung meron bang probable cause para ituloy ang impeachment. So, ano ba yung mga paratang dito? Isa sa issue ang di umano'y maling paggamit ng 612 million confidential funds. Ngayon, ano yung mangyayari kapag matuloy ang impeachment? So, kung meron pong sapat na boto sa House, 'di ba? Ipapadala ito sa Senado, 'di ba? At ang Senado naman ang magiging hukom. Kapag napatunayang guilty, tatanggalin sa pwesto itong si Sara Duterte. Ngayon, mga minamahal, sa sa kabilang banda, kung titingnan natin, itong si Sara Duterte, parang petiks-petiks, parang very easy-easy na lang itong si Sara, no? Pansinin ninyo. Kahit di siya umattend, parang may tinatakutan, may tinatakbuhan. Pero feeling ko, at the end of the day, kapag yan po ay
na-impeach sa House of Representatives, itong si Sara Duterte, feeling ko magre-resign yan kapag nandyan na sa Senado. Kasi yung yung impeachment, number games yan. Lalo pat mukhang si Bongo, abay may pagnanasa din tumakbong presidente. Gets ninyo, mga minamahal? Kaya nga, mayroong internal conflict yung mga Duterte. Internal conflict nila na hindi lang lumalabas dito nga po sa social media. Oo. Mayroong mga internal conflict na tawag dito, itong kampo ni Vice President Sara Duterte at kampo ni Bongo nagkakagulo, 'di ba? So, at the end of the day, yung mga sinabi ni Trillanes, ni Madriaga, if you will connect the dots, every every pieces of evidences is very clear. 'Di ba? So, yung sabi pa nga na nag-comment dito, yung pagpatistigo pa lang ni Madriaga, pasok na agad sa probable cause. 'Di ba? Pero natatakot ako, baka itumba nila itong si Trillanes. Kasi may mga din kasi, tawag dito, may mga appointee din itong si Digong na kanyang sinibak noon kasi baka kumanta, for example kay Caradang, 'di ba, para hindi sila ma-booking, sinibak nila, 'di ba? So, what, mga minamahal, deserve ng pamilyang Duterte na maimbestigahan. Kasi 6 na taon nilang nilubog. 'Di ba, mga minamahal, 6 na taon nilang nilubog. Nila ni Digong, ni Sara Duterte ang bansang Pilipinas. Tapos ngayon na po mabubunyag, and which is diyan tayo excited. Madugo itong impeachment na to laban sa mga Duterte, lalo na sa mga testigo, for example kay Ramil Madriaga, kay Trillanes, dahil pwede silang pagbantaan, 'di ba? So, gratefully, hopefully, sana, maimbestigahan ito ng mabuti. Oo, and I'm pretty sure na si Trillanes hindi naman yan magsasalita ng walang sapat na ebidensya, 'di ba? So, sana, 'di ba, mga minamahal, hindi yan harangin ng Supreme Court, 'di ba? So, kasi naririnig ko, sabi ng Supreme Court, overrules na daw, oo, yung AMLAC kapag mag-release ng mga documents. Totoo ba na overrules na ba yun? Kailangan yun nung kay Corona nga, pinatingnan yung kanyang bank accounts, 'di ba? Pinasilip, 'di ba, mga minamahal? So, hindi pwedeng maging overrules yun. Kung yung kay Corona, 'di ba? Pinatingnan yung bank accounts. I mean, kay Corona pala, CJ Corona. Pinatingnan yung bank accounts, 'di ba? Kay Sara pa kaya, 'di ba? So anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia Ninyo. Yeah, kayo ano yung masasabi niyo dito? Grabe, nakakapang-init. Oo, dapat isabi na din si Caradang para makuha niya yung evidence sa AMLAC. Totoo, si Caradang, dapat masabi na din yan. Kasi si Caradang sinibak ng mga Duterte kasi alam nilang baka kumanta. And which is, tama lang din naman kung kumanta yan kasi para naman yan sa taong bayan. It's me again, Alicia Ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.